Nagkasamang muli ang magkakaibigan matapos ang ilang buwan nilang hindi pagkikita dahil sa kanilang schedule na hindi magkatugma-tugma. Lahat sila'y nagtatrabaho na at bilang pampatanggal nila ng pagod at ngayon lamang nagkaroon ng pagkakataon na magkasama-samang muli, naisipan nilang mag-sleepover sa bahay ni Hana. So ano, saan ba talaga tayo pupunta bukas? Ang tagal ko nang hindi nakakalabas ng bahay, no? Pare-parehas lang naman tayong ilang buwan nang hindi nakakalabas ng bahay sa sobrang busy eh. Ano? Mag-explore ba tayo ulit? Ang tagal na nating hindi nagagawa yun eh. Bakit hindi? Parang yun naman lagi natin ginagawa kapag nakikita-kita tayo eh. So saan nga? May alam akong place na never pa natin napuntahan. I'm sure makakapag-explore talaga tayo doon. Ito yung picture at link na ipinasa sa akin ng isang agent online. Special offer nila to. Free food sa ika-10 batch na makapunta sa lugar nila. Mukhang mysterious place pero napaka-exciting. Ang ibig mong sabihin pupunta tayo ron at aalamin kung anong meron sa lugar na yon. Tama, magandang idea yon, hindi ba? Wag na, mamaya kung anong bumabalot na misteryo sa lugar na yan at ano pang mangyari sa atin. Kahit kailan talaga ang KJ mo. Sumama ka na kasi. Aba syempre gusto ko rin naman mag-explore. Pero ang lugar na pinupuntahan natin noon, napuntahan na rin ng iba nating kakilala. Ngunit ang sinasabi ni Tasha na lugar na gusto niyang puntahan ay tila mapanganib. Matatakotin ka talaga. Kaya hindi na ako magtataka kung bigla-bigla ka na lang sisigaw dyan sa takot. Hoy, hindi ako ganun ha. Balita namin maraming magagandang babae ron. Pabirong binatukan ni Jake si Joseph. Kaya't bumangon ito mula sa pagkakahiga. Pinagtatawanan siya ng mga kaibigan nang muntik ng mabunggo sa dingding. Ang lakas mo talaga, Joseph. Basta pagdating sa babae, ganado ka, no? Ang bilis eh. Alam nga naman sa lalaki kong ganahan. Sus, ang sabihin mo mahilig ka lang talaga sa babae mula noon hanggang ngayon. Nagsalita ang hindi mahilig sa chicks. Nakakailang girlfriend ka na nga ba, pre? Tama na yan. Kagabi pa tong mga to. Akala mo mga bata pag mag-aasaran. Magligpit na tayo at malayo-layo pa ang lalakbayin natin. Gaano ba kalayo yon? Aabutin ba ng 5 oras? Hindi naman, siguro mga 4 na oras lang kapag walang traffic. Akala ko ba walang masyadong pumupunta doon? Bakit may traffic? Malamang yung daan papunta doon ng traffic bago makarating sa lugar na yon. Ayusin mo kasi. Matapos ang asaran nilang magkakaibigan, hinanda na nila ang mga kailangan nilang dalhin at gagamitin. Simula noong college pa lamang sila, ay mahilig na talaga silang pumunta sa mga lugar na bihira lamang mapuntahan. Lahat naman ng napupuntahan nilang lugar ay masasabi nilang maganda at sobrang nakaka-enjoy. Kaya wala na rin silang takot sa kung anong kakaharapin. Kahit kailan ay hindi yun pumasok sa kanilang isipan. Ang tagal din pala nating nagayos. 3 oras din ano? Sa dami ba naman ang dala natin? Talaga namang matatagalan tayo. Okay lang yan. Hindi naman tayo masyadong nagmamadali eh. Kanina lang nagmamadali ka dahil malayo pang pupuntahan natin. Pero ngayon sasabihin mong hindi tayo nagmamadali. Sinabi ko lang yon para magmadali na tayong umalis. Tama naman si Tasha. Pero sa tingin ko kailangan na rin nating umalis kasi alas 10 na. Kung aabutin tayo ng 4 na oras sa biyahe, paniguradong alas 2 na ng hapon tayo makakarating dun. Hindi ba doon naman tayo magsastay mamayang gabi? Oo, doon. Kaya okay lang din siguro kung gagabi na tayo makarating. Tara na, ano pang hinihintay nyo dyan? Kanya-kanya silang buhat sa mga gamit na kanilang gagamitin sa overnight sa hindi kilalang lugar. Sumakay na silang lahat sa van at nagsimula ng umandar ang sasakyan patungo sa kanilang pupuntahan. Magugustuhan nyo talaga ang lugar na yon kasi nature na nature talaga. Saan mo ba nakita yung lugar na pupuntahan natin ngayon?
Nakita ko lang yun sa video. At nang tingnan ko mukhang okay naman yun puntahan. Sa kanilang biyahe, masaya sila at punong-puno ng tawanan ng loob ng van na sinasakyan nila. Excited na rin silang lahat. Napadaan sila sa isang maliit na convenience store. Kaya naman naisipan ni Nico na pumunta muna roon. Bumili muna tayo ng pagkain. Bigla akong nagutom eh. Halos kakakain lang natin 4 na oras lang nakakalipas simula nung kumain tayo, no? Hayaan nyo na, driver siya ngayon. Mapapagod yan kaya pakainin nyo lang yan. May pabibili ba kayo? Para di na tayo bababa lahat. Sasama ko sa'yo, pre. Agad naman silang bumaba ng van at nagtungo ang dalawa sa mga chichirya at inumin. Kinalabit ni Jake si Joseph na busy sa paghahanap ng maiinom niya. Pare alak! Ano, gusto mo na namang uminom? Hoy, patagal na akong hindi umiinom, no? Para tuloy akong nangihina. Bakit hindi ba pwede? Nauuhaw ako eh. Ayan tubig. Balak mo pa yatang gawing tubig ang alak eh. Ayoko nga ng tubig. Hindi yan makakapagpawi ng uhaw ko, no? Alam mo, sa tingin ko, babae makakapawi ng uhaw mo. Malaaswang kay. Tigilan mo ako sa kakaaswang mo. Mamaya ikaw pang kainin ko dyan eh. Napahalakhak si Jake sa sinabi ng kanyang kaibigan dahilan para tignan sila ng babae nagtitinda sa tindahan. Agad na kumuha ng basket si Jake at ganadong kumuha ng mga alak na iinumin nila mamaya sa kanilang destinasyon. Kumuha na rin siya ng mga pagkain na kakainin nila. Kaya ayaw kitang sinasama sa mga ganitong trip eh. Sabihin mo kung ayaw mo, para hindi ka lang namin isama sa pag-inom mamaya. Ikaw ang magbabayad niyan Ang dami-dami mong kinain eh. Kang mag-alala, I got you my friend. Huwag ka na maraming sinasabi dyan. Baka mamaya magbago pa ang isip ko eh. Hindi ka namin isali sa inuman. Hindi na ako mahilig sa alak. Minsan na lang pag may selebrasyon. Hindi na kagaya ng dati nung nag-aaral pa tayo. Hindi tayo tumitigil hanggat hindi lumulupay-pay ang katawan natin. Sinabi mo pa, ikaw tong mahina ang katawan sa alak eh. Hindi kasi ako katulad mo na malakas na nga ang tama pero hindi pa rin sumusuko. Kundi sumusuka lang. Hindi nila mapigilan na hindi tumawa ng malakas. Hindi rin naman sila nahihiya dahil dadalawa lamang silang bumibili. At ang tahimik din doon na kahit tugtog ay wala. Nakakabinging katahimikin sa convenience store kapag wala ng taong namimili. Dumiretso sila sa cashier para magbayad. Tinignan lamang sila ng babae na walang emosyon bago niya ayusin ang mga binili ng dalawa. Pasimpleng sinisipa ni Jake ang paa ng kaibigan. Pero hindi naman ito pinapansin ng binata dahil lahat ng atensyon niya ay nasa kanyang mga binili. Nakipag-unahan naman si Joseph na lumabas ng convenience store. Kaya naman na makalabas na silang dalawa, ay hinabol ni Joseph si Jake at binatukan niya ito gamit ang hawak niyang panyo. Bakit ba nakikipag-unahan ka? Para ka namang hindi makakalabas. Pare, ang weird kasi ng babae sa loob. Hindi man lang humingiti o nagsasalita. Gagawan mo na naman ang issue yan? Baka naman kasi wala lang siya sa mood magsalita at baka ganun lang talaga siya. Hindi naman natin alam kung anong rason niya kaya hayaan mo na. Parang may kakaiba eh. Nakakatakot siyang tumingin. Ang weird talaga, promise. Ewan ko sa'yo kung ano-ano na lang ang tumatakbo sa isip mo. Sumakay ka na ng van, baka bungangaan ka na naman ni Tasha dahil ang tagal na naman natin namili. At saka, ngayon ka pa natakot sa babae. Samantalang noon, ikaw ang kinatatakutan nila. Ano pa bang bago kay Tasha? Lagi naman siyang ganun eh. Yung babae, nakakatakot siyang tumingin. Parang hinuhubaran ako. Kaya nga tara na, bago ka pa pagnasaan nun. Sira ulo. Pumasok na nga tayo sa sasakyan. Kulang na lang masunog tayo sa tingin ni Tasha oh. Pagkabukas pa lamang nila ng pinto, ay sinalubong na sila kaagad ng kadaldala ni Tasha. Tama nga ang hinala nila. Hindi sila makakaligtas kay Tasha. O ano na naman rason nyo? Bakit ang tagal nyo? Siyempre, bumili kami. Alam kong bumili kayo. Ang tinatanong ko, bakit ang tagal ninyo? Si Joseph kasi bumili pa ng alak.
Tapos ang tagal niya pang pumili ng kakainin mamaya. Ako bang matagal? Yan tagal kaya nung weird na cashier. Sus, mga palusot nyo, no? Tara na at baka gabihin tayo sa daan. Ito talaga napakasungit mo. Walang araw hindi ka masungit. Oo, lalo na sa'yo. Oh, wag mo na akong awayin. Ito na umaandar na. Aalis na tayo. Sa kanilang paglalakbay, napakamot sa ulo si Joseph nang mapansin niyang animoy mali ang dinadaanan nilang lugar. Tumingin siya sa cellphone niyang nagpapakita kung saan ang daan na pupuntahan nila. Tumingin-tingin siya sa paligid at nasa liblib na sila na lugar. Ano nangyayari? Bakit parang hindi ka mapakali? Mali yung napasukan ko kaya pala kanina pa ako nagtataka kung bakit hindi tayo makalabas-labas sa lugar nito. Pero malapit na ba tayo? Siguro mga 1.5 oras pa. Kung hindi mali yung napasukan ko, baka nandun na tayo sa pupuntahan natin. Namali yung tingin ko eh. Akala ko sa kaliwa. Sa kanan pala dapat ako lumiko. Sige, iikot mo na lang. Normal lang naman yan, lalo na at first time nating nakapunta dito. Tumingin si Tasha sa kanyang relo upang malaman kung anong oras na. Mag-aalas 6 na ng gabi, kaya lumulubog na ang haring araw. Dahilan para dumilim na ang paligid. Kanina pa sila paikot-ikot na siyang dahilan para matagalan sila sa kanilang biyahe. Patingin nga ng direksyon na sinusundan mo. Mukhang tama naman ah. Nakakalito. Ang daming kaliwat ka ng papasukan kasi. Nakatulog ang mga babae dahil sa tagal ng biyahe. Makalipas ang 30 minutos ay nagising na ang lahat at nagmamasid na sila sa paligid. Wala silang nakikitang sasakyan na dumadaan sa kalye na kanilang tinatahak. Ganun na lamang ang pangamba na nararamdaman ng iba nilang mga kasamahan, lalo na ang magkasintahang Nico at Laika. Malapit na ba tayo? Medyo, pero 1 oras pa siguro. Malayo pa yan. Talagang ginabi na tayo ah. Nagkamali kasi ng pasok si Joseph kanina. Halos 2 oras siguro tayo nagbabiyahe sa maling daan. Ano? Di pala sana kanina pa tayo nakarating sa ating pupuntahan. Oo na, mali na ako. Ito na nga bumalik ako para tahakin ang tamang daan. Atat naman kayo masyado. Pansin ko lang ha. Ganito ba talaga madadaanan natin bago tayo makarating sa pupuntahan natin, Tasha? Ang pagkakaalam ko, oo. Kasi ganito rin yata yung nakita kong dinadaanan nila sa video. Yata? Hindi ka pa sigurado? Paano ko naman kasi makukumpirma ng maayos ay ang dilim na ng paligid? Tingnan niyo nga yung mga ilaw sa labas. Iilan lang tapos ang lalayo pa ng pagitan. Tsaka nawawala ang signal ng cellphone ko. Paanong magkakasignal? Bundok na to Ayan na naman kayo ha. Hindi na kayo nagbabago sa tuwing umaalis tayo. Hindi na nawawala ang bangayan ninyo. Ang point ko lang naman, sana sigurado si Tasha sa pupuntahan natin kasi pare-parehas tayong walang alam. Tapos nakita niya pa yung lugar sa isang video lang. Kung yan palang iniisip mo, bakit sumama ka? Pwede ka namang magreklamo at lumayaw ah. Psst, hoy! Manahimik na nga kayo. Nakakarindi na kayo eh. Mas lalo ako natataranta sa ingay nyo. Hindi ka pa ba sanay sa dalawang yan? Simula college tayo, ganyan na sila. Gusto mo ikaw unahin ko? Kaloka ka. Anong klaseng sabunot ba yan? Sapakin pa kita dyan eh. Ako pa talaga ang sisisihin ninyo. Napaabante silang lahat nang biglang huminto ang van. Nanahimik sila sandali at maya-maya lang ay nagsimula na silang mataranta. Tumigil ang makina ng sasakyan sa kalagitnaan ng madilim at hindi pamilyar na lugar. Madilim ang paligid at halos mga puno na malalaki ang kanilang maaninaw. Kinuha ni Nico ang cellphone niya at pinailaw ang flashlight. Ganun na lamang ang pagyakap ng kasintahan niyang si Laika dahil sa takot. Teka, sisilipin ko lang sa labas kung bakit bigla na lang huminto tong van. Hoy, teka. Hindi ka ba natatakot?
Parang may bigla na lang lalabas sa mga kakahuyan at hihilahin tayo. Alam mo, tinatakot mo lang yung sarili mo eh. At saka maaga pa oh. 6:30 pa lang ng gabi. Ang dilim na kaya. Tingnan mo naman walang ilaw sa labas oh. Puro puno tapos wala pang mga sasakyan na dumadaan. Sa tingin ko nga tayo lang ang nandito eh. Yun naman ang gusto mo, di ba? Mag-explore. Wow parang ayaw mo naman. Sumama ka nga eh. Gusto ko pero hindi sa ganitong lugar. Hindi ko naman akalain na ganito ang mangyayari sa atin. Sino ba ang may gustong mangyari to? Wala naman ah. Manahimik na nga kayong dalawa. Panay na lang kayo bangayan. Nasa kalagitnaan tayo ng hindi natin alam na lugar tapos nakukuha niyo pa mag-away. Imbis na magsisihan, mag-isip na lang tayo ng paraan kung paano tayo makakalabas dito. Sabay-sabay na bumaba ng van ang magkakaibigan at tinulungan na nila si Joseph na magkumpuni ng makina. Malamig ang ihip ng hangin. Dahilan para makadagdag yon sa kanilang takot. Ay, maaayos pa ba yan? Makakaalis pa ba tayo rito? Mukhang malabo nga eh. Kailangan talaga na dalhin ng van sa mekaniko. Saan naman tayo makakahanap ng mekaniko rito? Wala rin yatang malapit na talyer. Imposible naman kasing may talyer dito. Tingnan nyo nga yung lugar, parang abandonado na. Wala bang mga bahay dito? Baka pwede tayong humingi ng tulong. Tinignan nila ang paligid upang sipatin kung may mga pamamahay roon. Binuksan nilang lahat ang flashlight ng cellphone kaya nakalikha yun ng liwanag sa paligid. Gayunpaman ay hindi pa rin sila nawawalan ng pag-asa na makahingi ng tulong sa mga taong naninirahan doon. Sumakay si Joseph sa van at sinubukang paandarin yung muli. Ngunit kahit anong pilit niya ay hindi pa rin yun humandar. Maglakad-lakad tayo, baka sakaling may bahay tayo mahihingan ng tulong. Ha? Maglalakad tayo sa ganitong lugar? Bakit hindi? Wala na rin naman tayong choice eh. Kesa naman tumunga nga tayo rito. Mas lalong walang darating na tulong sa atin. Kung gusto mo, maiwan ka rito. Tama si Joseph. At saka parang nag-e-explore na rin naman tayo eh. Ibang lugar nga lang. Isipin na lang natin na parte ito ng paglalakbay natin. Lahat sila ay sumang-ayon sa sinabi ni Jake. Nagsimula na silang maglakad sa kalagitnaan ng madilim na daan. Wala silang ibang ilaw kundi ang flashlight ng kanilang cellphone. Halos magdikit-dikit ang kanilang katawan sa paglalakad dahil sa takot at pangamba. Walang ingay ang maririnig doon. Tanging paghampas lamang ng malakas na hangin at ingay ng mga kuliglig. May natatanaw na ba kayong bahay riyan? Wala pa. Mukhang malabo yata magkaroon ng bahay rito eh. Ay nako, sa tinagal-tagal natin pumupunta sa iba't ibang lugar, dito pa talaga tayo minalas. Mamaya lapahin tayo ng mga zombie. Meron naman sigurong nakatira dito. Tsaka yung mga zombie sa movie lang yan, hindi naman totoo. Sa edad niyong yan, nagpapaniwala pa kayo sa zombies? Hala, as if naman talagang may ganon. Patuloy lamang sila sa paglalakad. Sa mga oras na yon ay nakakaramdam na sila ng pananakit at pangangalay sa kanilang mga paa. Ilang sandali pa'y may naaninaw si Tasha na isang katamtamang laki na bahay at may liwanag na nagmumula sa gasera. Guys, ayun o, may bahay. May matutuluyan na tayo. Bahay nga! Ay, salamat naman kung ganun. Pagod na talaga ako. Gusto ko nang humiga. Patakbo nilang tinungo ang bahay, papasok sa mga nakahilerang mga puno. Dali-dali nilang tinahak ang madamong daan upang humingi ng tulong sa taong naninirahan doon. Baka mamaya may ahas dito, matuklaw pa tayo. Huwag na kayong mag-isip ng ganyan. Bilisan na lang natin dahil ayoko talagang magstay dito sa labas. Kinikilabutan na ako. Excuse me. Hindi naman to yung lugar na sinasabi ko ah. At saka kasalanan ko ba kung bakit biglang huminto yung van? Bakit? Sinabi ko ba? Tumahimik na nga kayo. Para kayong mga bata na walang tigil sa pagbabangayan.
Mamaya nyo, maingayan pa sa atin ang nakatira dyan at hindi na tayo tulungan. Ilang sandali pa'y nakarating na sila sa bahay na pinangungunahan ni Jake. Walang pintura at medyo makalat ang mga gamit nito sa labas. Kung pagmamasdan ang bahay ay parang abandonado na rin dahil wala man lamang ingay na naririnig sa loob nito at nag-iisa lamang sa malawak na lupain. Parang wala naman yatang tao. Oo nga eh. Parang abandonado na. Eh di negative pala. Sa tingin ko wala na tayong mahahanap na ibang bahay bukod pa rito. Try na lang natin maghanap ng tao. Baka kasi meron naman tao sa loob at natutulog lang. Ang aga naman nilang matulog. Pag probinsya, mostly yan naman talaga ang kinagawian. Ikaw, Joseph, di ba taga-Capiz ka? Hindi ba nakakatakot ang lugar nyo katulad nito? Sus, hindi no. Tsaka sabi-sabi lang nila na maraming aswang sa Capiz. Pero wala naman akong nakita. Madalas ako pa nga napagkakamalang aswang ng mga kasamahan ko sa trabaho Kaya takot sila sa akin. Akala nila kakainin mo sila. Ibang kain siguro. Ayan ka na naman. Umiiral na naman yung kamanyakan mo. Nagmasid si Hana sa paligid habang abala ang mga kaibigan niya sa pagtawag ng mga tao na maaaring mahinga ng tulong. Ilang sandali nakarinig sila ng kaluskos sa likod ng bahay na animoy tumatakbo ng mabilis. Narinig din nila ang tunog ng tuyong dahon na inapakan na nagdulot sa kanila ng labis na takot. Napalingon si Hana sa kanyang likuran dahil doon ang malakas na mga kaluskos. Pinailawan niya yun gamit ang cellphone ngunit wala naman siyang nakitang tao na naroon Lahat sila'y nagsimula na maglakad pero si Hana'y nanatiling nakatingin sa paligid at tinitignan kung saan nanggaling ang kaluskos. Nakakaramdam na siya na merong kababalaghan sa lugar na yon ngunit hindi siya sigurado dahil ayaw naman niyang magsalita na makakalikha ng takot sa kanyang mga kasamahan. Inilibot niya ang mga mata sa kabuuan ng bahay. Paglingon niya sa bandang pintuan ay napasigaw siya. Sabay atras nang makita ang babae na nasa 50 anyos pataas ang edad. Nakasuot siya ng itim na bestida at nakalugay ang mahaba nitong buhok. Nang marinig ng mga kaibigan niya ang kanyang sigaw, ay mabilis siyang nilapitan ng mga ito at napatingin sa babaeng nakatayo lang sa harapan ni Hana. Sino siya? Hindi ko rin alam. Nagulat na lang ako na nandito na siya sa harapan ko. Ayos, may tao nga pala rito. Hello po, magandang gabi po. Nasiraan po kasi kami ng sasakyan. Hihingi po sana kami ng tulong sa inyo. Saan ba banda kayo nasiraan? Medyo malayo na po ng konti rito Anong tulong ang kailangan ninyo? Baka may mga kagamitan po kayo dyan na pwede naming hiramin para maayos lang po namin yung sasakyan namin. Kagamitan para sa sasakyan? Pasensya na mga anak, pero wala akong mapapahiram sa inyo. May ibang bahay pa po ba dito na pwede po naming hingian ng tulong? Ay wala na. Malalayo na ang ibang bahay mula rito sa bahay namin. At delikado na rin maglakad ng ganitong oras. Maaga pa naman po kaso sobrang dilim na. Kung gusto ninyo, tumuloy muna kayo dito sa bahay ko para magpalipas ng gabi. Okay lang po ba? Nakakahiya po Okay lang. May bakante na 2 kwarto pa naman dito sa bahay. Kaya pwede muna kayong matulog doon. Huwag na kayong mahiya. At saka wala na rin kayo mapaghihingan ng tulong. Kasi wala nang dumadaan na sasakyan dito sa amin kapag sumapit na ang 6:00 ng gabi. Mas delikado kung magpapalipas kayo ng gabi sa labas o sa sasakyan ninyo. Tama si Manang. Siguro mas okay na magpalipas na lang muna tayo ng gabi rito. Pasensya na po sa abala Uuwi rin po kami bukas. Huwag niyo na munang intindihin yon. Ang mahalaga makapagpahinga kayo. Halina kayo't pumasok na tayo sa loob ng bahay. Maayos naman ang loob ng bahay. Ngunit nakakaamoy sila ng malansa
Napansin ng babae ang reaksyon sa mukha ng kanyang mga bisita. Kaya't pangiti niyang sinabi na nagmula ang malansang amoy sa kinatay nilang karne ng baboy. Parang hindi naman ang galing sa karne ng baboy. Parang namatay na daga na hindi maintindihan. Ang ingay mo. Kahit talaga yung bunganga mo walang preno. Mahiya ka naman. Tayo na nga to nakikituloy. Magpasalamat ka na lang dahil may tao pang nagmamalasakit sa atin. Totoo naman kasi. Palibasa na puno na ng kulangot yung ilong mo, kaya hindi ka nakakaamoy. Eh hindi mo yata alam na malapit yung bunganga mo sa ilong mo eh. Siguro yan na naaamoy mo mabaho. Wala ka talagang patawad sa pamimintas. Magsasalita pa lang sana ulit si Jake nang takpan na kaagad ni Joseph ang bibig nito gamit ang palad niya. Kaya wala nang nagawa ang kaibigan kundi ang itikom nito ang bibig. Patuloy sila sa pagpasok ng bahay. Napamangha sila sapagkat malit lamang kung titingnan ng bahay mula sa labas. Ngunit malawak ito sa loob dahil may underground pa roon. Oh, itong kwartong to para sa mga babae. Mas malaki ito kumpara sa isang kwarto. Napansin ko kasi na mas maraming dalang gamit ang mga babae eh. Salamat po, Aling Lita. Hindi namin sukat akalain na ganito po pala kaganda ang bahay ninyo. 3 lang kaming nakatira rito. Ako, ang asawa ko, at ang anak ng dati naming kasambahay. Kaso kami na nagpalaki sa kanya simula nang mamatay ang kanyang mga magulang. Kaya itinuring na namin siyang kapamilya. Napakabuti niyo naman po. Maraming naninirahan dito dati. Kaso nga lang dulot ng sunog, inilipat sila sa relocation site. Tapos yung bahay na pinagtatayuan ng mga tao noon, tatayuan na ng gusali. Siguro nagtataka kayo kung bakit ang bahay lamang namin ang natirang nakatayo rito, no? Yun ay dahil lupa ito na minana ko pa sa aking mga ninuno. Ayoko ipagbili dahil ito na lamang ang alaala ko mula sa aking mga magulang. Pumasok ang mga babae sa kwarto kung saan sila pinatuloy ni Lita. Sumunod naman ay tinawag na niya ang mga lalaki para ipakita na rin ang kwarto kung saan sila matutulog. Medyo malayo mula sa kwarto ng mga babae. Mabilis na humiga si Laika sa kama dahil gusto na niyang magpahinga. Halata ang kanilang pagod sa sobrang haba ng biyahe at sa paglalakad. Si Tasha na may kaagad na inayos sa mga gamit sa tabi ng malaking kabinet na ang takip lamang ay kurtina na puti. Habang abala ang dalawa, napansin kaagad ni Hana ang ilang patak ng dugo sa sahig na tila ba'y matagal ng marka. Tingnan mo, para siyang dugo na matagal nang natuyo. Pwede ba matulog na tayo? Gusto ko na talagang magpahinga. Hindi nagtagal ay nakatulog si Laika. Samantalang sina Hana at Tasha ay nangingibabaw ang kuryosidad sa patak ng dugo na nakita sa sementong sahig. Ganun na lamang ang gulat nila Hana nang biglang sumulpot sa kanilang harapan si Lita. Dugo yan. Nahiwa ko yung daliri ko nung nakaraang araw. Nagkataon na may kinuha ko rito. Pagpasensyahan na ninyo dahil nakalimutan kong ipalinis yan kay Mariela. Alam nyo naman, makakalimutin na ako dahil may edad na. Ay, ganun po ba? Parang lumabas naman ang puso ko sa gulat Pagpasensyahan nyo na at nagulat ko kayo. O siya, magpahinga na kayo ha. Kung kailangan nyo ng tulong, tawagin nyo lamang ako. Opo, maraming salamat. Kahit anong lakas ng pagtili ni Natasha at Hana ay hindi pa rin nagigising si Laika dahil sa pagod at malakas ang kanyang paghilik. Naniwala sila sa sinabi ng babae, kaya't na matapos ang pag-aayos ng gamit ay napagpasyahan nilang pumunta sa kwarto ng mga lalaki. Hinayaan na lamang ni Hana at Tasha ang natutulog na si Laika, kaya't hindi na nila ito ginising pa. Umiinom na siguro ang mga yon. Ang tahimik na eh. So, dinala talaga nila yung mga binili nilang alak kanina dito? Nakakaya naman sa may-ari ng bahay?
Sa tingin mo ba may hiya pa ang mga yan? Kapag gusto talaga nilang uminom kahit nasa ibang lugar pa sila, iinom talaga ang mga yun. Makakatikim na naman sila ng pambubunganga ko. Narinig ni na Jake ang mga boses ng mga kaibigan nila sa labas ng kanilang kwarto. Kaya naman nagmadali silang igilid ang mga alak na iniinom nila na 10 minuto na ang nakakalipas. Siniguro nila na hindi yun mapapansin ni Hana. Kaya tinakpan nila yon ng kanilang mga dalang gamit. Sinubsob nila ang kanilang mga katawan sa malaking kama at nagtalukbong na nagkukunwaring natutulog. Pinangunahan ni Tasha ang pagbukas ng pinto ng kwarto. Napangiti silang dalawa nang maamoy nila kaagad ang alak na iniinom ng mga kaibigan. Mabilis na pumasok si Tasha at hinanap yun at hindi naman siya nabigo nang makita yon sa gilid malapit sa mesa. Ay, ang galing nila oh. Dito pa talaga sila uminom. Hoy! Mahiya naman kayo! Aba, nakikituloy na nga lang tayo tapos ganito pang ginagawa ninyo. Ano ba? Ba't ba kayo nandito? Istorbo kayo natutulog na kami. Bumalik na nga kayo sa kwarto nyo. Huwag na kayong manggulo rito. Patulog na rin kayo. Ang ingay-ingay ng mga to. Anong oras na Mamaya magsilabasan pa mga aswang sa ingay ninyo. Asa ka pa? Kasama natin ang pinuno ng aswang eh. Taga-kapis yang si Joseph kaya hindi tayo lalapain ng aswang. Dahil kasama natin ang leader nila. Aswang ka riyan. Ibang karning kinakain ko, no? Sus, umiral na naman yung kamanyakan mo. Akin na nga yung sambote. Ang damot mo. Sa inis ni Tasha ay mabilis niyang inalis ang kumot kung saan nagkukunwaring natutulog ang mga kaibigan. Napatawa bigla ang mga lalaki na matanggal ang kumot. Kaya naman pinagahampas sila ni Tasha ng sapatos. Kaya todo iwas naman ang mga ito. Mahiya naman kayo kahit kaunti. Hindi natin pamamahay to. Bakit? Pumayag naman si Aling Lite. Sa katunayan nga, close na nga kami. Nagpaalam kami sa kanya kung pwede kaming uminom. Pumayag naman siya. Kung gusto nyo ring uminom, sumali na lang kayo para hindi kayo nagagalit dyan. Masikip dito. Doon na lang tayo sa labas. Kunwari pa kayong galit. Gusto nyo rin naman kaming sabayin sa pag-inom eh. Style nyo, bulok. Mabilis na inakbayan ni Joseph si Tasha at dumiretso na silang lumabas ng kwarto. Nagtulungan ang magkakaibigan na dalhin ang mga inumin na kanilang dala. Hinayaan ni Aling Lita na gawin ang kanyang mga panauhin ang kagustuhan ng mga ito. Kinuha ni Joseph ang lamesa na kahoy na nakadikit sa dingding at inalis ang mga tuyong dahon sa ibabaw nito. O yan, may lamesa na tayo. Wala naman tayong upuan. Problema ba yun? Di maghanap. Ay nako, nakakamiss talaga ang ganito katahimik na lugar. Ang sarap mag-aliw na walang iniisip na trabaho. Parang tinamaan ka na yata ng Black Label Malakas kasi ito Kaya itong pamparelax ko. Kahit napakadilim ng paligid, hindi natakot ang dalawa sa paghahanap ng upuan. Sa paglalakad ni Hana habang hawak ang cellphone na pinapailaw, nakarating siya sa isang kubo hindi kalayuan sa bahay kung saan sila tumutuloy. Naninaw niya ang mahabang upuan na kahoy dahil nakabukas ang pinto nito. Kaya't hindi siya nagdalawang isip na lumapit doon para kunin yon. Dahan-dahan siyang pumasok sa maliit na pintong kahoy at nang hawakan na niya ang upuan, bigla siyang nakarinig ng malalim na boses ng lalaki. Napatras siya nang lumabas ang asawa ni Lita mula sa kwarto ng kubo. May hawak itong malaking kutsilyo na panghiwa sa mga karne. Sorry po. Pinatuloy po kami ni Aling Lita sa pamamahay niya ngayong gabi kasi nasiraan po kami ng sasakyan. Tumango lamang ang lalaki. Ilang sandali tumalikod na ito at lumakad palayo. Nanginginig ang mga kamay ng dalaga na napayakap sa kanyang sarili. Pagpasensyahan mo na yang si Mario, Ineng. Nanibago lamang sa mga tao. Mabait naman yang asawa ko. Mahilig lang siyang mangaso kaya palaging may patalim.
Dito kasi sa kubo ang kanyang pahingahan dahil malamig ang hangin. Talaga po? Pasensya na po kayo. Pwede po ba kaming makahiram ng upuan na ito? Abay, walang problema. Sige, gamitin ninyo. Magpakasaya kayo habang kayo'y nagbabakasyon. Alam ko namang mahirap ang buhay sa lungsod eh. Hindi gaya rito sa probinsya na napakasimple lamang. Ang sabi niyo po kasama niyo po si Mariela? Nasaan po siya ngayon? Maagang natutulog yon. Huwag kang mag-alala. Kapag nagising yon, sabihan ko makipagkwentuhan sa inyo. Mahiyain kasi ang batang yun eh. At walang kaibigan. Ganun po ba? Sige ho, hihiramin ko lang po itong upuan. Sabit na kasi ang mga kasamahan ko uminom at kumain ng pulutan. Maya-maya'y nakita nila Jake si Hana na may bitbit na upuan na, kaya tinulungan nila ang kaibigan na. Ilang sandali nagsimula na silang mag-inuman na, habang si Aling Lita ay bumalik sa kwarto nito. Masaya silang nag-aawitan, dala na rin ng kalasingan na. Ngunit naparami ang inom ni Joseph, kaya't hindi na nito makontrol ang sarili sa kakulitan at kalibugan. Lumayo ka nga sa akin, lasing ka na no? Kung ano-ano na yung pinagagawa mo. Hoy, hindi ako lasing. Pero alam mo, ang ganda mo pala, Tasha, kapag nakainom ako. So ang ibig mong sabihin, pangit ako pag hindi ka nakainom? Siraulo ka rin no? Ano sira ulo? Wapo ako, no? Tsaka alam mo, kung di mo lang ako binasted nun, edi sana ikaw ang pinakaswerte sa batch natin. May pogi ka ng boyfriend, mapera pa. Pogi? Saan banda? Ang sabihin mo, manyakis. Kaya nga hindi tumatagal sa'yo ang mga nagiging girlfriend mo eh. Hindi makayanan ang libog mo. Ang sabihin mo, napakamalas nila. Yan na nga kayo, tutulog na ako. Aba, first time na sumuko ka sa inuman ah. Hoy, bumalik ka rito, di pa kami tapos oh. Paano? Ang daya nyo. Ilang bote na lang naubos ko eh. Isang shot pa lang kayo. At soft drinks pa yung iniinom nyo. Ang sabihin mo, natalo ka namin ngayon. Bahala na nga kayo. Mga madaya sa inuman. Patuloy pa rin nagkukwentuhan ng magkakaibigan at nagtatawanan na. Binuksan ni Joseph ang pintuan ng kwarto at agad na sinarado yon na. Humiga siya sa kama. Ngunit nandilat ang kanyang mga mata nang mapansin ang babaeng natutulog. Sa tulong ng lampara sa kwarto ay nakita niya ang mukha nito. Nadagdagan ng pag-init ng katawan ng binata dahil sa hubog ng katawan ng babae. Hinubad niya ang kanyang damit at pantalona. Hindi na niya mapigilan ang sarili, kaya't dinaganan niya ang babae. Ikaw siguro yung dalagang kasama ni na Aling Lita. Napakaganda mo ah. Makinis at sariwa. Ibinulat ni Mariela ang kanyang mga mata nang maramdamang may humahalik sa kanyang pisngi, pababa sa kanyang puso na papunta sa kanyang pagkababae. Naamoy rin niya ang alak sa hininga ng lalaki. Nang maramdaman ni Joseph na gumagalaw ang babae, ay tinakpan niya ang bibig nito gamit ang kanyang kamay. Huwag kang maingay. Sandali lang naman to eh. Ang ganda mo. Ngayon lang ako nakakita ng babaeng kagaya mo. Ha? Dahil sa sobrang kalasingan ay hindi na napigilan ni Joseph ang kanyang kalibugan. Ganun na lamang ang pagpupumiglas ni Mariela. Ngunit naalimpungatan siya nang biglang may mabigat na nakadagan sa kanyang katawan. Inutulak niya ang binata at gustong kumawala sa bisig nito. Ngunit binusalan siya ni Joseph sa bibig gamit ang damit nito at malakas niyang sinuntok si Mariela sa puso na dahilan na unti-unti itong nawala ng malay. Wala pang babaeng umaayaw sa akin. Lahat ng gusto ko tinitikman ko.
makakawala ka lamang sa bisig ko kapag nakaraos na ako sa'yo. Pumayag ka man sa hindi, wala ka nang magagawa pa. Hindi ka matutulungan ng mga mangmang mong mga magulang. Matagal nang sakit ni Joseph ang bagay na yun na. Nawawala siya sa tamang katinuan kapag malakas na tinamaan ng alak at nagagawang hindi dapat na mangyari, katulad ng pangahalay. Ilang beses na siyang inireklamo ng pang-aabuso. Ngunit dahil sa kanilang salapi na babayaran niya ang mga biktima upang patahimikin. Matagal na rin siyang pinagsasabihan ng kanyang mga kaibigan na itigil na niya ang masamang bisyo dahil nagdudulot lamang ito ng kapahamakan. Pinunit ni Joseph ang damit ni Mariela at hinalik-halikan ito sa buong katawan. Halos naglalaro lamang si Joseph sa ibabaw ng babae habang ginagawa ang pangahalay nito. Batid niyang siyang nakauna sa babae, ngunit nang makaraos ay labis ang kanyang kasiyahan. Bagamat ang sayang naramdaman ay panandalian lamang. Matapos ang kanyang ginawang kahalayan ay sinuot niya ang kanyang pantalon at damit. Pangisi niyang sinulyapan ng walang malay na si Mariela na nakahiga sa kama. Pakihipot ka pa. Gusto mo rin naman eh. Bukas ulitin natin muli yung ginawa natin, ha? Nabitin kasi ako eh. Ilang sandali napansin niyang gumalaw ang babae. Tumayo ito ng nakahubada. Kaya't napangisi muli si Joseph dahil akala niya'y nagustuhan ni Mariela ang kanyang ginawa. Malakas siyang binalibag ng babae sa kama at dinaganan. Pinunit ng babae ang kanyang damit. Umatawa pa si Joseph dahil naging wild ang dalaga. Ngunit napahinto siya sa pagtawa nang tumulo ang malapot na laway sa kanyang mukha. Sandali, bakit naglalaway ka? Parang asong ulol ka kung pagnasaan mo ako ah. Hindi na nagustuhan ni Joseph ang mga titig ni Mariela. Kaya dali-dali siyang tumayo't marahang napatras mula sa kanyang kinatatayuan nang hawakan siya ng babae sa pisngi. Ilang sandali pa ay bumabaw ng matatalim nitong mga kuko sa mukha ng binata dahilan na makaramdam ng hapdi si Joseph at nanginginig na rin sa takot. Lumabas ang matatalim na pangil ni Mariela. Ang magandang mukha ay napalitan ng kulubot na itsura. Nilapastangan mong pagkababae ko, hayop ka! Matagal kong iningatan yon para sa lalaking pakakasalan ko sa darating na kabilugan ng buwan. Walang hiya ka! Isa kang aswang? Kampung ka ng demonyo? Ano ang pinagkaiba mo sa akin? Ang anyo mo lang naman ng normal. Ngunit ang isipan at kalooban mo ay mas masahol pa sa demonyong sinasabi mo. Tulong! Tulong! Tulungan niyo ako! Aswang! May aswang! Kahit ano pang sigaw ang gawin mo, walang makakarinig sa'yo. Mamamatay ka lang nang hindi nila nalalaman. Gusto mo ng kasiyan? Pues, ibibigay ko sa'yo. Magubad ka. Pagnasaan mo ang katawan ko hanggat magsawa ka. Aswang! Isa kang aswang! Lumayo ka sa akin! Bakit? Kanina lamang ay masaya kang inaabuso ang aking katawan. Bakit ngayon, takot na takot ka? Tulong! Tulungan niyo ako! Jake! Hana! Nico! Tulungan niyo ako! Walang sino man ang makaririnig sa'yo. Lahat sila ay wala ng malay. Sinakal siya ng babaeng aswang hanggang sa lumabas ang kanyang dila. Kinagat ng aswang ang nakalawit na dila ni Joseph at walang awang winakwak ang tiyan ng binata gamit ang matatalim nitong kuko. Hinalukay niya ang laman loob nito at kinain ang puso. Sa wakas, nakakain din ako ng sariwang laman ng tao. Bastos kang lalaki ka. Nababagay lamang sa'yo to. Lapastangan.
Mas masahol ka pa kesa sa hayop. Oh, ano ba ang nangyari, Mariela? Bakit narito ang lalaking yan? Ginahasa niya ako. Nilapastangan niyang pagkababae ko. Bakit siya nakarating sa kwarto ko? Siguro na pagkamalan niyang kwarto nila to. Ah, hindi na importante yan. Liligpitin ko na lang ang kalat mo. Sa dinami-dami ng lalaking nagtangka sa akin, itong lalaking itong nagtagumpay na halayin ako. Hayaan mo na siya. Napatay mo naman eh. Kaya nakapaghiganti ka na sa lalaking yan. Ang importante may makakain na tayong muli na sariwang laman. Nagpalinga-linga sa paligid ang magkakaibigan dahil hindi na nila nakitang bumalik si Joseph. Ang lakas ng loob magayang minom, pero siya tong unang tumiklop. Tingnan mo nga kung sa kwarto natulog yun. Mamaya makita na naman sa banyo yun eh. Kagaya na lang nung huli tayong magbakasyon. Ayaw nga no. Tarantado talagang lalaking yun. Pinuntahan ni Jake ang kaibigan sa kwarto upang siguraduhin na naroon nga ito. Ngunit pagbukas niya ng pintuan ay wala ito roon. Nakaagaw ng kanyang pansin ang isang lalaki na animoy may kinakarga. Ngunit hindi malinaw sa paningin ni Jake dahil madilim ang paligid. Oh, nakita mo bang mo ako ngayon? Nanggugulat ka naman eh. Hindi, wala siya rito. Saan naman yun nagpunta? Teka, naiihi na ako eh. Hindi maalis sa isip ni Jake ang taong kanyang naaninaw sa dilim. Hinahanap niya sa paligid ang kaibigan, ngunit hindi niya ito nakita. Maliban sa isang babae na duguan at animoy wala sa tamang katinuan. Dinuduro pa nito si Jake habang nanlilisik ang mga mata at sinasabing pinagsamantalahan siya. Hindi akong gumawa sa inon. Sino ka? Bakit ganyan ang ayos mo? Ah, nariyan ka pala, iho. Huwag mong pansinin si Mariela. Siya ang sinasabi kong anak ng aming kasambahay noon. Nawala siya sa tamang pag-iisip buhat na mawala ang kanyang mga magulang. Pero Aling Lita, ang sabi niya pinagsamantalahan daw siya. Sinong gumawa sa kanya nun? Hayaan mo na siya. Huwag mo na siyang problemahin. Bumalik na kayo sa inyong ginagawa. Naabala patuloy ang kasiyahan ninyo. Hinawakan ni Aling Lita si Mariela sa braso at inakay nito patungo sa isang silid. Ngunit nakatingin lamang ang dalaga kay Jake at nakakatakot ang ngisi nito sa binata. Hoy! Bakit parang nakakita ka yata ng multor yan? Hana, umalis na tayo rito. Marahil ang bahay na ito ay hindi ligtas para sa atin. Ano ba ang ibig mong sabihin? Basta sundin mo na lang ang sinasabi ko. Umasok ng kwarto si Hana upang kunin ang kanyang baga. Gigisingin sana niya si Laika dahil naiwan nilang mahimbing na natutulog yun sa kama. Ngunit laking pagtataka niya nang wala na roon ang kaibigan maliban sa sariwang patak ng dugo na naroon sa sahig. Jake, wala rin dito si Laika. Pero may mga patak ng dugo sa sahig. Natatakot na ako, Jake. Baka na paano na yun? Sabihan natin ang mga kasama natin. Huwag ka magpapahalata kay Aling Lita na nadududa tayo sa kanila. Nasaan na ba si Joseph? Wala siya sa kwarto. Wala rin siya sa labas. Saan kaya siya nagpunta? Jake, parang may mga patak ng dugo sa sahig. Natatakot na ako marahil may nangyari ng masama sa kanila. Naririnig nila na may taong nagtatalo sa isang silida. Dahan-dahang tinungo ni na Jake at Hana ang pinagmumulan ng mga boses. Mula sa siwang ng pintuan ay naaninaw ng dalawang dugo ang katawan ni Joseph habang may mga paa ng babae sa ilalim ng mesa. Patayin na natin silang lahat. Katulad ng lapastangan ng lalaking ito. May lakas na loob pa siyang gahasain ako. Napatay mo naman siya, bakit ka pa nagagalit? Hayaan mo na munang manatili ang mga kasamahan niya rito.
Wala naman silang pupuntahan dahil nasira naman ang sasakyan nila. Basta, patayin silang lahat. Ang mga katulad nila ay dapat nang mamatay. Mas masahol pa sila kesa sa atin. Mga taong walang ginawa kundi ang mga alipin. Kitang-kita ko pa kung paano nila alilain sina amang at inang. Kung paano nila ako saktan, gutumin at kawawain. Kaya nang makatakas ako mula sa mga tao, ay sinumpa kong ipaghihiganti ko ang ginawa nila sa amin. Tapos ang walang hiyang lalaking ito ang siyang yumurak sa pagkababae ko. Galit na tinadtad ng babaeng aswang ng patalimang bahagi ng katawan ni Joseph. Napatakip na lamang ng bibig si Hana habang pigil sa pag-iyak. Dahan-dahan siyang inakay ni Jake palabas ng bahay. Hindi inaasahan ay nasagi ni Jake ang maliit na balde na naroon sa tabi ng pinto. Dahilan na makalikha yun ng ingay. Lumabas ng silid si Aling Lita. Bit-bit pa ng asawa nitong si Mario ang putol na ulo ni Joseph. Hindi makapaniwala sina Jake at Hana na patay na ang kanilang kaibigan. Jake, ayoko pa mamatay. Paano na tayo makakatakas sa lugar na ito gayong sira na ang kotse? Huwag kang mawala ng pag-asa. Makakatakas tayo rito. Bilisan mo. Nariyan na sila. Aray! Sakit ang pako! Malapit na sila. Bilisan mo bago tayo abutan ng mga kampo ng kadiliman na yan. Diyos na mahabagin, tulungan niyo po kami. Ilayo niyo po kami mula sa kapahamakan. Maawa na po kayo sa amin. Hinagis ni Mario ang patalim patungo sa dalawa. Ngunit maliksing binuksan ni Jake ang pintuan na nakatapat sa kanila. Kaya't imbes na sa kanila tumamang patalim ay naharang yun ng pintuan. Ganun na lamang ang pagtataka ng kanilang mga kasamahan dahil humahango sila sa pagtakbo palabas ng bahay. Umalis na tayo rito bago nila tayo maabutan. Mga aswang sila. Hay nako, lasing lang kayo. Meron pa natira oh. Hindi kami nagjo-joke. Please, maniwala kayo sa amin. Mga aswang sila. Patay na sina Joseph at Laika. Pinatay nila mga kaibigan natin. Takbo na, bilis! Si Nico, lasing na. Pinagtulungan nilang buhatin si Nico dahil tila wala na ito sa tamang ulirat. Natumba pa sila habang lumalayo sa naturang bahay. Please, Nico, gumising ka. Mauhuli nila tayo. Hindi ka namin pwedeng iwanan rito. Totoo bang aswang sila? Oo, narinig pa namin na ginahasa ni Joseph yung Mariela. Kaya ganun na lamang ang galit niya. Siraulo talaga si Joseph. Wala talagang preno ang harapan nun. Lahat pinapatos. Ayan tuloy, imbis na humaba ang buhay natin, tinatarget na tayo ng mga aswang. Doon na muna tayo magtago sa mga damuhan. Nakita sila ni Mario kaya tumakbo sila patungo sa van. Hindi pa rin nahihimasmasan si Nico, kaya't naging mabagal ang kanilang pag-usada. Binuksan nila ang pintuan ng van at doon nagtago. Lahat sila'y pumunta sa kaliwang bahagi ng van at nagsiksikan. Pinapanood nila si Mariela sa anyong aswang na pilit na binubuksan ang pinto ng sasakyan. Baka mabuksan niya yung pinto. Ano nang gagawin natin? Basta maghanda lamang tayo sa paglusob niya. Ano ba talagang lugar na puntahan natin? Sorry mga friend, hindi ko talaga sinasadyang mapunta tayo rito. Wala ka namang kasalanan. Aksidenteng napadpad tayo rito at walang dapat sisihin. Ayan na ang aswang. Siguradong nandyan din ang mga kasama niya. Pagtulungan nating hilahin ang pinto para in case na mabuksan niya, nakahanda tayo. Agad naman silang kumilos. Hinila nila kaagad ang pinto ng vana, kahit na takot sila. Napansin ni Jake na umalis ang aswang sa pintuan, dahilan na makaramdam ng ginhawa ang magkakaibigan. Ngunit ilang sandali napalingon sila sa bandang likuran ng vana nang marinig nila ang pagbasag sa salamin. Biglang hinablot ni Mario si Nico at hinila palabas ng vana.
Ganun na lamang ang pagsigaw ni Natasha at Hana habang hinihila ang kaibigan mula sa lalaking aswang. Bitiwan mo si Nico! Hayop ka! Yung kamay ni Nico, hilahin mo, Tasha! Wala na tayong kawala sa mga aswang. Napaka-agresibo nila na halos sabik sa laman at dugo. Si Laika, na paano siya? Wala na rin siya. May nakita akong mga paa ng babae sa ilalim ng mesa. Sigurado akong si Laika yun. My gosh, hindi ko sukat akalain na aabot tayo sa ganito. Mamamatay tayong lahat sa lugar na to. Pinaghahampas nila ng kahoy ang aswang. Ngunit wala na silang nagawa pa nang matagumpay na nakuha ng amang aswang si Nico. Umaago sa mga luha sa mga mata ng magkakaibigan nang makitang tinatadtad ng saksak ang katawan ni Nico. Halos madawal pa si Tasha nang makitang nilalantakan ni Mariela ang laman loob ng binata at sinisip-sip pa ang sumisirit na dugo nito mula sa nahiwang laman. Paano na tayo makakatakas ito? Gayong napakalakas nila. Wala tayong laban sa mga aswang na yan. Hindi na lang sana tayo pumunta rito. Tignan niyo, 3 na sa atin ang nawala. Kasalanan ko ang lahat ng to. Hihintayin pa ba natin na isa pa sa atin ang makuha nila ulit? Tash, wala naman may gustong mangyari ito. Hindi naman natin alam na ganito ang mararanasan natin eh. Kailangan natin makakuha ng gasolina. Yun ang magiging sandata natin sa kanila. Yun lang, ang hirap naman. OMG, natuon na naman ang pansin nila sa atin. Si Aling Lita, tingnan niyo. Pumangit na lalo ang mukha niya. At kawangis na niya ang unggoy na tila kinuyumo sa mukha. Kahit sa ganitong sitwasyon, mapamintas talaga yung bibig mo, no? Totoo naman eh. Sa tingin mo maganda ba yan? Huwag na kayo magtalo. Kailangan natin makaalis rito bago pa nila tayo malapa. Dahan-dahan kayong bumaba. May bakal akong nakapari ito. Oh, ito pliers at screwdriver. Kahit papano'y magagamit natin to laban sa kanila. Ang sakit na ng katawan ko. Parang nawala ang kalasingan ko sa kakatakbo. Basta, ang isipin mo, makakatakas tayo sa kanila. Hindi pwedeng lahat tayo ay gawin nilang pagkain. Siguro maraming naliligaw rito pero kinakaibigan ng matandang babae sa gayon ay makuha niyang loob ng mga tao at mabilis siya magawa ang kanilang masamang balak. Gumapang sila palabas ng van at dahan-dahang nagkubli sa mga damuhan. Naramdaman nilang lumapit ang matandang babaeng aswang sa van at tinignan nito ang 3 magkakaibigan. Saan na nagpunta ang mga yun? Ginagalit nila talaga ako. Hoy mga animal! Wala na kayong kawala! Walang sino man na nakakatakas dito! Kahit saan man kayo magtago, mahahanap at mahahanap namin kayo! Balugod namin kayong tinanggap sa aming pamamahay! Ngunit anong napala namin sa inyo? Hinalay ng kasamahan ninyo ang aming anak! At kayong mga kasamahan niya, hinahayaan niyo lamang ang kawalang yan ng kaibigan ninyo! Anong klase kayong kaibigan? Mga walang kwenta! Tinanggap daw. Sus ko, alam ko lang na ito ang mangyayari sa atin eh, di sana hindi na ako tumuloy. Akala mo naman utang na loob pa natin sa kanya ang tanggapin sa pamamahay niya. Tsaka kung hinalay man ni Joseph ang anak-anakan niya, abay hindi na natin kasalanan yun. Ginagalit lang talaga ako ng aswang na yan. Tumahimik ka nga. Marinig pa niya tayo. Nakakainis eh. Teka, umuulan ba? Hindi. Bakit? Bakit parang nababasa ako? Tapos mainit-init pa. Napatingala si Tasha ng animoy may bumubuhos sa tubig sa kanyang mukha. Pagtingala niya'y tumambad sa kanyang paningin ng lalaking aswang na umiihi sa damuhan. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili na magalit. Gamit ang plies ay inipit niya ang pagkalalaki nito.
dahilan na malakas itong umatungal. Wala nang nagawa si Hana kundi ang tulungan na lamang ang kaibigan sa pananakit sa lalaking aswang. Ano akala mo sa mukha ko, Inidoro? Sa ganda ko to napagkamala mo pa akong banyo, ha? Walang iya ka! Hayop kang aswang ka! Kayo talagang mga babae, ang hilig-hilig nyo makipag-away. Walang kontrol sa sarili. Hinambalos na lamang ni Jake ng tubo ang lalaking aswang. Pinagtulungan nilang tatlo na sugurin si Mario kaya't natumba ito. Inuha ni Tash ang hawak na palakol ng amaing aswang at pilit na binuhat ang malaking patalim. Bagamat imbis na masugatan niya ang aswang, ay siya pa itong natumba sa bigat ng palakol. Ang tapang mo pero hindi mo naman yan kayang buhatin. Ang bigat-bigat kasi! Tandaan nyo, huwag kayong gagawa ng ingay ha. Inuha ni Jake ang palakol na pagmamayari ng lalaking aswang at malakas na tinabas ang leg nito ng paulit-ulit. Napuruhan ito sa leg ng saksak ni Hana gamit ang screwdriver. Muling inundayan ng saksak ni Jake ang amaing aswang hanggang sa mawalan ito ng malay. Huli na nang mapansin ni Mariela na nakahandusay ang amain sa lupa habang pasinok-sinok na nangingisay ito. Tila nawawala ito sa kanyang sarili sa tuwing kumakain ng laman at wala itong pakialam sa mga nangyayari. Ganun na lamang ang palahaw ng aswang na si Aling Lita nang masipat ng kanyang paningin ang nangyari sa kanyang asawa. Gumapang silang muli sa mga damuhan kaya't marami na silang mga sugat na natamo. Nasaan na ba tayo? Ang sakit-sakit din ng katawan ko. Gusto ko na magpahinga. Hindi pa pwedeng huminto. Malapit na ang mga aswang, maaari pa nila tayong mahuli. Kung hindi tayo mamamatay sa kamay nila, mamamatay naman tayo sa pagod. Hindi ko na talaga kaya. So ano, magpapahuli ka na lang sa kanila, ha? Gayong ang layo-layo na lang tinakbo natin. Pare-pareho tayong pagod. Susuka lang tayo pero walang susuko. Masakit na talaga ang mga paa ko. Kaya mo yan. Isipin mo na kailangan nating makauwi. Nagulat sila nang muling tumayo si Mang Mario na ang buong akala nila'y napatay na ni Jake. Papalapit ito sa kanilang kinaroroonan kasama ang aswang na sina Aling Lita at Mariela. Naisip ni Jake na iligaw ang tatlong aswang upang iligtas ang dalawa niyang kasamang babae. Tumayo siya mula sa pagkakadapa upang maagaw ang atensyon ng mga aswang. Tumakbo si Jake at biglang lumiko sa lugar kung saan maraming puno. Sinundan siya ng tatlong aswang na humahabol sa kanya. Hinihingal may hindi siya tumigil sa katatakbo. Bahagya siyang napangiti nang maanino na may mga pamamahay siyang nakita roon. Napunta siya sa gitna ng gubat kung saan mayroong mga bahay na nakatayo. Batid niyang may mga taong naninirahan doon dahil sa may mga ampag na ilaw. Napalingon si Jake sa kanyang likuran. Hindi na niya nakita ang mga aswang na umahabol sa kanya. Naalala niya ang kanyang dalawang mga kaibigan. Ilang sandali nagulat ang binata na may mabangga siyang tao. Namilog ang kanyang mga mata nang makita si Hana at Tasha sa kanyang harapan. Jake, mabuti at nandito ka rin. Pero paano ka napadpad rito gayong sa bandang kaliwa ka dumaan? Mukhang paikot-ikot lang ang daan sa lugar na to May mga pamamahay na rito. May mahihinga na tayo ng tulong. Safe na ba tayo? Sana. Hindi ko rin alam. Tahimik na ang paligid at wala nang mga aswang na humahabol sa atin. Magmatsyag na muna kayo. Maghahanap lang ako ng tao. Sige, mag-iingat ka ha. Magkayakap na nagkubli si Hana at Tasha sa likod ng puno malapit sa isang bahay. Naririnig nila na may mga ungol sa loob ng kubo. May tao, Tash. Tingnan natin kung sino. Sa gayon ay makahingi na rin tayo ng tulong.
Hindi ko na talaga kaya ang nangyayari sa atin. Hindi naman tayo masamang tao ah. Tatagan mo lang ang loob mo. Basta ang isipin mo, makakaalis tayo sa lugar na ito. Dahan-dahang pumasok ng bahay sina Hana at Tasha. Napadpad sila sa kusina kung saan may nakasalang na malaking kawa. Napatakip sila sa kanilang mga ilong nang maamoy ang umaalingasaw at nilalangaw na isang sako. Uy, Besh, parang hindi tayo safe dito. Lugar din yata to ng mga aswang eh. Ilalaga din tayo nila katulad niyan. Huwag ka mong maingay. Baka may makarinig sa atin. Nakaagaw ng pansin ang lumang litrato na nakasabit sa dingding. Itinuro yun ni Tasha na naging pamilyar sa kanyang paningin. Hana, tingnan mo. Parang kilala ko ang babaeng nasa larawang yan. Saan? Yung nakasabit sa dingding. Parang kamukha niya si Rose. Yung babaeng kasambahay namin noon na nagawa ng kasalanan ni Joseph. Dahil din sa sobrang kalasingan. Oo nga, si Rose. Pero bakit nandito ang kanyang litrato? Di ba matagal na siyang nawawala? Hindi kaya hindi lamang nagkataon na napunta tayo rito. Kundi talagang sinadya. Alam mo, Besh, nalaman ko ang lugar na to dahil may isang nag-message sa akin. At nag-send ng mga video tungkol sa kagandahan ng lugar kaya nainganyo ko. Marahil hindi aksidente ang pagpunta natin dito. Ano ba ang ibig mong sabihin? Na marahil pinaghihiganti ang pagkamatay ni Rose. Parang totoo ang sinabi ni Aling Lita na hindi tayo mabubuting kaibigan. Dahil pinagtakpan natin ang kabalastugan ni Joseph. Dahil lamang sa mapera sila. Ayaw ng parents niya na malagay sa kahihiyan ng pamilya nila. Kaya pinatahimik niya ang lahat na nakasaksi sa ginawa niyang kahalayan kay Rose matapos ang prom natin. Hindi ako naka-attend nung araw na yun. Kasi may sakit ako. Ganon din si Jake dahil nanganak ang ate niya. At siyang nagbantay sa ospital. Natatakot ako, Besh. Marahil napunta tayo dito dahil sa nangyari kay Rose. At naulit na naman ang kalibugan ni Joseph sa ginawa niya kay Mariela. Yun nga lang hindi siya nakaligtas. Napatigil sila sa pag-uusap nang marinig ang tiling ng isang babae. Lumabas sila ng kubo at naaninig nila sa ibabaw ng buhay na bato si Aling Lita na nagsasalita habang kaharap ang ilan sa mga tao. Ika-8 anibersaryo ng kamatayan ng aking anak na si Rose mula sa kalapastanganan ng mga mapang-abusong kabataan. Nangarap lang ang aking anak upang makapagtapos sa pag-aaral. Nagpaalipin at ginawang katulong ng mga batang walang inisip kundi ang kaligayahan. Ngunit pinagkaitan nila ng karapatang mabuhay ang aking anak. Isa-isa ko na silang pinaghihigantihan. At alam kong matatahimik na si Rose. Hindi maaari to, Hana. Kailangan natin makaalis dito. Dahil maaaring ako ang isusunod nilang patayin. Ano ba kasi ang nangyari noon? Ang pagkakaalam ko'y hindi na nagising si Rose dahil sa sobrang kalasingan. Yun lang. Isa pa, namasukan siya bilang isang kasambahay sa inyo, di ba? Para makapag-aral siya. Oo, pero matagal kong inilihim sa inyo to. Pinagsamantalaan siya ni na Joseph at Nico. Matapos ang prom sa bahay kami nagstay. Lulong sila sa ipinagbabawal na gamot, Besh. Please don't judge me. Alam mo naman noon pero nagbago na ako ngayon. Hinalay ni Nico at Joseph si Rose. Kahit anong pagmamakaawa niya, hindi namin siya tinulungan ni Laika. Dahil wala rin kami sa tamang wisyo dahil sa kalasingan. Dahil sa sobrang pagpupumiglas niya, nadulas siya sa hagdan. Nabagok ang ulo niya. Pinagtakpan ng lahat ng iyon. At pinalabas na lasing siya at naaksidenteng nahulog sa hagdan. Ngayon ko lang naalala si Mariela.
na minsan ko na nakita sa lugar kung nasan ako. Totoo ang sinasabi ni Joseph na pamilyar sa kanya ang babae. Hindi kaya matagal na nilang plano na mapunta tayo rito. Paupong nasa bunutan ni Tasha ang sarili nang naging maliwanag ang lahat ng pangyayari sa kanyang diwa. Napasilip sila mula sa kanilang pinagkukublihan na pinapataka ni Lita at Mario ng sariwang dugo ang kalansay ng kanilang anak na si Rose. Wala tayong mahihingan ng tulong. Mga kasamaan sila ni Aling Lita. Mga aswang din sila. Tayo na, habang abala pa sila sa pagtitipon. Nandito lang pala kayo. Mabuti naman at dumalo kayo sa aming pagdiriwang. Alam niyo bang matagal na naming hinihintay ang pagkakataong ito? Tingnan ninyo ang inyong mga kaibigan. Masayang kasama si Rose. Hayaan niyo na kaming umalis. Maawa na kayo sa amin. Maawa? Noong nagmamakaawa si Nanay Lita sa inyo kung sinong pumatay sa kanyang anak, pinakinggan niyo ba? Katulad niyo rin kaming gustong mabuhay at may pangarap. Ngunit ang lupit ninyo sa mga katulad namin. Lumaya si Ate Rose mula rito dahil gusto niyang mabuhay ng payapa. Dahil gusto niyang makapag-aral. Ngunit anong sinapit niya? Karahasan mula sa mga taong mapangabuso. Napagbayaran na ng mga taong may sala sa kanya ang ginawa sa kanya noon. Pinatay niyo na sila Joseph at Nico. Hindi pwedeng sila lang. Dapat lahat kayong mga kaibigan niya na nagmamanipula ng katotohanan at pinagtatakpa ng kasalanan ng inyong kaibigan. Narinig ng mga nagkukumpulang mga aswang ang galit na tinig ni Mariela. Kaya't napalingon ng mga ito sa kanilang kinaroroonan. Natigil ang ritual na ginagawa ni Mario at Aling Lita. Halos mahimatay sina Tasha at Hana nang makitang nakapalibot sa kalansay ng kanilang anak ang mga ulo ni na Joseph, Nico at Laika. Nanginginig ang mga kamay na sinaksak ni Hana ng screwdriver sa mukhang aswang na si Mariela. Bumaon pa ito sa pisngi ng aswang. Hindi na nabunot pa ni Hana at hinawakan ng kamay ni Tasha upang tumakbo. Dali! Bilisan mo, Tash! Bago pa nila tayo maabutan! Dito, sundan niyo na lamang ako. Babalik tayo kung saan tayo dumaan noon. Hindi ko na talaga kaya. Ang sakit-sakit na ng mga paa ko. Kung mamamatay man ako ngayon, gusto ko lang magpasalamat sa iyo, Hana, sa pagiging mabuti mo sa akin. Madalas man tayo magbangayan, pero alam kong totoo kang kaibigan. Tumahimik ka nga! Walang mamamatay. Makakatakas tayong tatlo. Dulot ng matinding pagod, nadapa si Tasha sa lupa. Pinilit niyang tumayo, ngunit nanginginig na ang kanyang mga kalamnan at nangihina na ang kanyang mga tuhod. Umiiyak niyang niyakap ang kaibigan. Nararamdaman ko na ang katapusan ko. Sabihin mo kay na Mami at Daddy na sorry sa katigasan ng ulo ko. Mahal na mahal ko sila. Tumayo ka na kasi! Narin na sila! Tash, dito ka sa likod ko. Kumapit ka ng mabuti. Kinarga ni Jake ang kaibigan kahit hirap na siya sa pagtakbo. Ilang sandali pa'y natumba silang dalawa. Naramdaman niyang tumutulo ang dugo sa kanyang ulo na nagmumula sa ulo ni Tasha. Pabigat ng pabigat din ang kaibigan hanggang sa bumulagta silang dalawa sa lupa. Napalingon si Hana sa kanyang mga kaibigan nang maramdamang huminto sa pagtakbo si Jake. Ganun na lamang ang pagkagulat ng binata nang makitang mulat ang mga mata ni Tasha habang nakabaon sa ulo nito ang patalim. Nakawang pa ang bibig ng kaibigan at pasinok-sinok na unti-unting binawian ng buhay. Jake, ano ba nangyari? Bakit pa binitiwan si Tasha? May patalim na bumaon sa kanyang ulo. Halika na, hayaan mo na siya. Tash, so sorry! Umiiyak na tumatakbo ang dalawa.
Nadadapa may pilit na bumabangon si Hana upang makalayo sa malaimpyernong lugar na yon. Naaninaw niyang hinila ng isang lalaking aswang sa paa si Tasha at kinaladkad patungo sa bahay. Napahinto sa pagtakbo ang dalawang magkaibigan nang humarang si Mario sa kanilang harapan. Nakangisi pa ito at itinaas ang hawak nitong palakol upang ibaon yun sa ulo ni Jake. Subalit malakas siyang sinipa ng binata sa sikmura. May nadampot na bato si Hana, kaya't ibinato niya yun sa ulo ng aswang. Walang hiya ka! Ha? Kayong dapat na mamatay sa dami ng pinaslang ninyo! Hana, bilis kunin mong palakol niya habang hindi pa siya nakakatayo. Agad na ibinigay ni Hana ang palakol kay Jake at buong lakas na tinabas ng binatang leeg ng amaing aswang. Animoy nagbibiyak lamang siya ng kahoy sa tuwing tinatamaan ang leeg ng aswang. Wag! Layuan niyo ang asawa ko! Siguraduhin mong patay na siya, sa gayon ay mabawasan naman sila. Ayan, parang putol na ang ulo niya. Hindi na yan mabubuhay. Sigurado ka ba? Mamaya, tatayo na naman yan. Sinipa ni Jake ang ulo ng amaing aswang. Nagpagulong-gulong ito patungo kay Hana. Kaya't gano'n na lamang ang pag-iwas ng dalaga dahil nakadilat pa ito nang tumapat sa kanya. Halika na, ang dami pa naman nila. Pagod na rin ako, Jake. Hindi ko alam kung makakaligtas pa ako rito. Huwag ka mawala ng pag-asa. Napatay natin ang leader kaya makakaalis tayo rito. May nakita silang malaking bato, kaya tumakbo sila upang magkubli roon. Wala silang nakikitang mga aswang sa paligid, kaya napagpasya nilang magpahinga. Hindi ko sukat akalain na ito ang kahantungan ng bakasyon natin, Jake. Ang daming nangyari at lihim na nabunyag sa likod ng pagkamatay ng ating mga kaibigan. Matagal ko nang sinabihan niyang si Joseph na magbago na sa bisyo niya. Pero kapag nalalasing, hindi niya talaga napipigilan ng kalibugan eh. Ngayon nating masasabi na hindi sa lahat ng oras na maililigtas ka ng salapi. Walang magagawa ang pera kapag buhay mo na ang pinag-uusapan. Hindi talaga lahat ng bagay ay mabibili ng pera. Sandali, narinig mo ba yan? Oo, parang atungal ang baboy at kabayo. Ano na naman kaya ang ginagawa ng aswang na yun? Nakakatakot sila sa tuwing nagsasagawa ng ritual. Nakita ko kanina na pinagsaluhan nila ang mga laman ni na Joseph. Bukod sa atin, may iba pa silang biktima. Saan mo nakita? Sa isang kubo. Sumilip ka sa bintana upang tukuyin kung may tao ron na mahihingan ng tulong. Muntik pa akong makita ng babae. Lintik. Nakita ko mula sa butas ng dingding na ginigilitan niya ng leg ang isang lalaki at isinisilid sa palanggana ang nakukuhang dugo ng biktima. Marami na sigurong naliligaw sa lugar na ito. Hindi kasi mapagkakamalan ng lugar ng kamatayan eh. Kasi parang ang gaganda ng tanawin sa paligid. Ayon na rin sa litrato na nakita ko na ang gaganda ng mga bundok kung saan nadaanan na rin natin. Malamang bukod kay Mariela, may kasama pa silang humahalubilo sa mga tao upang makapang-engganyo at makapunta rito. Biglang napatili si Hana ng may humila sa kanyang buhok. Sinabunutan siya ni Lita at hinila pataas. Gayon na lamang ang pagpupumiglas ng dalaga. Akala niyo ba hindi namin kayo matatagpuan? Pagbabayaran ninyo ang pagpatay niyo sa aking asawa! Bitiwan mo ako, matandang aswang! Wala kaming kasalanan ni Jake sa inyo! Kung hindi kami sinaktan ng asawa mo, hindi sana niya aabutin ng ganon.
Pues mas dodoblehin ko pa ang paghihirap ninyong dalawa kesa sa dinanas ng mga kaibigan ninyo. Bitiwan mo si Hana, hayop ka! Pinagkatiwalaan ka namin tapos gagawin niyo pala kaming pagkain? Wala kaming kinalaman sa pagkamatay ng anak mo. Kung napaslang man namin ang asawa mo, yun ay dahil sinaktan niya kami. Mga hangal! Kasabot kayo ng mga kabataang pumaslang sa aking anak. Magmamaang-maangan pa kayo. Pare-pareho lamang kayong mga sinungaling. Hinayaan ninyong babuyin ng mga kaibigan ninyo ang nag-iisa kong anak. Wala man lang kayong ginawa upang tulungan siya. Wala kami ni Hana nung mangyari ang insidente. Hindi nga kami dumalo ng prom at hindi namin sila nakasama. Yan din ang sinabi ng mga kaibigan ninyo na wala silang kasalanan. Para patas, lahat na lamang kayo ipapatayin! Nanginginig ang mga kamay ni Jake na hinataw ang kamay ng babaeng aswanga na humihila sa buhok ni Hana. Ganun na lamang ang takot ng dalaga na baka tamaan ng kanyang ulo o di kaya mapigtas ang kanyang leeg. Malakas ang sigaw ni Hana nang makita ang papalapit na palakol sa kanyang ulo. Ilang sandali bumagsak si Hana sa damuhana nang maputol ang kamay ng aswang na silita. Tumutulo pa ang dugo sa kanyang noo na nagmula sa naputol na kamay ng babaeng aswang. Malakas na atungal ang muling maririnig na umalingaw-ngaw sa paligid. Akala ko katapusan ko na. At ang ulo kong puputulin mo. Grabe ang takot ko, ha. Nakikisama rin ang pulso ko. Tara na, bago pa dumating ang kasamahan ng aswang na yan. Bumagsak ang aswang na silita mula sa itaas ng bato dahil sa pamimilipit sa sakit ng maputol ang kaliwang kamay nito. Habang tumatakbo ay naroon pa sa ulo ni Hana ang kamay ni Lita. Kaya't tinanggal niya yun na mahigpit na kumakapit sa kanyang buhok at itinapon na. Hindi kayo makakatakas! Dito na kayo mamamatay! May sapusa ka rin pala, tanda. Hindi ka pa talaga nadadala hanggat hindi natatabas yung dalawang mga kamay mo, no? Dalawa lang kayo laban sa aking mga kasamahan. Wala na kayong mapupuntahan pa! Hayaan niyo na kaming makatakas. Pangako, hindi namin isisiwalat ang mga nalalaman namin. Hindi kami uto-uto para pumayag sa kagustuhan ninyo. Minsan na kami napahamak dahil sa traidor na taong aming pinagkatiwalaan. Tinugis ang aming lahi at hindi kami binigyan ng karapatang mabuhay. Tigilan niyo na kasi ang paghahasik ng lagim at ang pamatay. Naninaw ni Jake na malapit na sila sa van. Habang abala ang mga kasamaang aswang ni Aling Lita sa pagkain at pagtadtad sa kanilang mga biktima, ay inutusan niya si Hana na kumuha ng gasolina sa van. Hinalungkat ni Hana ang mga gamit sa van. May nakita siyang hose na ginagamit ni Jake minsan sa pagkuha ng gasolina at inililipat sa galon. Ang hirap naman ang pinaggagawa ni Jake. Makakayanan ko ba talaga to? Parang masusunog naman ang laman loob ko kapag natuluyan kong nahigop tong gasolina. Halos masuka pa si Hana sa baho ng gasolina. Ngunit pinisil niya ang kanyang ilong at hinigop ang hose. Sa gayon ay tuloy-tuloy ang paglabas ng gasolina mula sa tangke. Nalasaan pa niya ang gasolina na dumampi sa kanyang bibig. Agad niyang isinalin sa galon ng gasolina sa tulong ng maliit na hose. Nagpalinga-linga siya sa paligid sakaling may umaaligid na aswang. Ilang sandali pa'y may narinig siyang mga yabag ng paa. Kaya't dali-dali niyang sinarado ang galon ng mapuno na yon. Napasandal siya sa van at tinignan niya sa ilalim ng sasakyan ng mga paa ng aswang na gumagala sa paligid. Dito ka lang pala nagtatago. Pinahirapan mo pa kami sa paghahanap sa'yo. Umalis ka kung ayaw mong ibuhos ko to sa'yo. Paano mo naman magagamit yan? Eh wala kang ang posporo. Basta, umalis ka.
Lumayo ka sa akin! Ibubuhos ko to sa'yo! Tumatawa pa si Mariela na lumalapit kay Hana. Ganun na lamang ang pag-atras ng dalaga hanggang sa napasandal siya sa van. Binuksan niya yun at pumasok. Ngunit basag na rin ang mga salamin noon at mauhuli din siya ng aswang na si Mariela. Naaninaw niyang may 2 lighter na naroon na pagmamay-ari ni Joseph. Huwag kang lumapit! Ibubuhos ko tong gasolina sa'yo! Sige, gawin mo! Yan lang ba ang kaya mo? Ang takutin ako! Lumapit ang aswang kay Hana. Ngunit bago pa man niya nahablot ang dalaga, ay sinabuyan na siya nito ng gasolina sa mukha. Dahilan na napapikit ang aswang na si Mariela. Muli itong napatingin kay Hana matapos na pinahira ng mukha gamit ang mga kamay. Ganun na lamang ang pandidilat ng mga mata ng aswang nang makitang may hawak na lighter si Hana at may lumalabas na maliit na apoy mula roon. Ilang sandali itinapon ni Hana ang lighter mula sa kinaroroonan ng aswang. Kaya lumiyab ito at nagpagulong-gulong sa lupa. Muli niyang sinabuyan ng gasolina ang aswang upang masiguro na hindi na ito makakaligtas pa. Huwag mo kasi akong pangunahan. Alam kong teritoryo niyo to. Ngunit hindi ako papayag basta-basta na lang na magpapatalo sa inyo. Alam kong may pagkakamali ang aking mga kaibigan at kailangan na pagbayaran ng nagawa nilang kasalanan. Ngunit hindi dahilan na kumitil kayo ng buhay katulad nito. Patakbong tinungo ni Hana ang kinaroroonan ni Jake dahil lumalapit na ang ibang aswang sa kinaroroonan nila ni Lita. Ganun na lamang ang paghambalos ni Jake ng itak sa matandang aswang at mababanag ang pagod ng binata. Huwag kang susuko, Jake. Malapit na ako. Mapapagod ka rin, bata. Hindi ka nasisikatan pa ng araw at makakasama mo na ang mga kaibigan mo. Hindi ako titigil hanggat hindi ko natatabas yung mga binti at ang natitira mong kamay. 2 galon na gasolina ang dala ni Hana. Hinihingal siya habang lumalakad bitbit ang mga ito. Nagkubli siya sa mga puno upang hindi siya makita ng mga aswang. Naninaw niyang parami ng parami ang lumalapit sa kinaroroonan ni Jake, kaya't dali-dali niyang tinungo ang kaibigan. Dala ko ng pinakukuha mo. Abay, napakakunat naman ang buhay ng babaeng yan. Hindi ka pa nalapa ng mga kasamahan ko. Oo, pero ang anak-anakan mo si Mariela ay nauna pang mamatay kesa sa akin. Kaya layuan mo na kami kung ayaw mong sumunod sa kanya. Anong ginawa mo sa kanya? Siyempre, pinatay ko siya. Yan din ang aabutin mo kung hindi mo kami hahayaang makalayo. Hindi ako mangmang para paniwalaan ka. Eh di huwag kang maniwala. Wala akong dapat na ipaliwanag sa'yo. Nagkaroon ng pagkakataon na matamaan ni Jake ng palakol ang matandang aswang sa balakang. Dahilan na matumba ito mula sa kanyang kinatatayuan. Ngunit inilabas nito ang mahaba niyang dila patungo sa kinaroroonan ng binata at pinulupot sa katawan nito. Aray, bitawan mo ako! Wala ka ng kawala pa. Uubusin ko ang dugo mo hanggang sa matuyot ang katawan mo. At yung kaibigan mo pagpepiestahan ng mga kasamaan ko! Habang abala sa pagsugod ng matandang aswang kay Jake, ay nagkaroon ng pagkakataon siya na masabuyan ng gasolina ang matandang aswang. Tinamaan ito sa mahabang buhok nito at likod. Ilang sandali pa'y sinindihan niya ng tuyong dahon at itinapon sa kinaroroonan ng aswang. Biglang lumiwanag ang madilim na paligid nang lumiyab ang katawan nito. Dahil sa pangyayaring yun ay malakas itong napahiyaw at nabitiwan ito ang binata. Hana, nagawa mo! Yan ang nababagay sa masamang nilalang na kagaya mo. Magsama kayo ng anak mo at asawa mo! Totoo bang patay na si Mariela? Oo, ginawa ko rin sa kanya yan.
Talaga? Ang tapang mo naman, Hana. Tayo na, bago pa tuluyang makalapit ang mga kasama ng aswang na yan. Bago pa sila makali sa hinawakan ng aswang na sinita ang paa ni Jake, kaya't nataranta si Hana at nabitiwan niya ang 1 galon ng gasolina at tumilapo ng laman nun. Sama-sama tayong mamamatay! Isasama ko kayo sa impyerno! Ikaw lang ang nababagay ron at hindi kami. Sapagkat may Diyos kaming kinikilala. Hindi kayo liligtas ng kinikilala mong Diyos! Katulad sa mga kaibigan mo, mamamatay rin kayo! Yan ang akala mo. Kung masasawi man ako ngayon, buong puso ko yung tinatanggap dahil alam kong lahat ng bagay na nangyayari sa mundo'y may dahilan. Kaya ikaw na masamang nilalang, dapat na matuldukan ng paghasik nyo ng lagim. Muling itinaas ni Jake ang hawak niyang palakol at itinarak yun sa ulo ng natutupok na aswang. Maging ang binti ni Jake ay napaso ng apoy nang dumampi sa kanyang balatang tumalsik na gasolina. Ngunit agad namang napatay ang apoy nang magpagulong-gulong siya sa damuhan. Paparating na sila. Naririnig ko sila. Hayaan mo na yung matandang yan. Mamamatay din yan kapag naubos ng malapnos ang kanyang katawan. Magbubukang liwayway na. Alam kong hindi na sila ganun kalakas kapag sumisikat na ang araw. Kailangan nating makalayo rito. Kaya mo pa bang tumakbo? Siyempre naman. Naaaninag na natin ang daan kung saan tayo dumaan papasok rito. Parang ghost town ng lugar na to, ha? Tingnan mo, Hana. Hindi na nila tayo hinahabol. Sa palagay mo, takot silang lumabas sa lugar na to? Siguro kapag sumapit ang umaga. Tsaka nanganganib din ang mga buhay nila kapag nakikipaghalubilo sa mga normal na tao. Sapagkat kung malalaman ng aswang sila, papatayin din sila. Sumisikat na ang araw. Marahil, mga 5:00 na ng umaga. Napakaganda nga ng lugar na to, Jake. Ang gaganda ng mga bulaklak ko. Tsaka, tingnan mo ang bundok. Totoo ngang ito yung lugar na dinadaanan ayon sa video at litrato na pinadala kay Tasha. Ngunit ang mga tao at misteryo sa lugar na ito ay sadyang mapanganib. Ayan, nakikita mong signage? Pareho lang naman sa nakalagay sa litrato. Siguro, nilito lang tayo ng mga aswang na yun. Ayun, may kubo. Magpahinga na muna tayo, Jake. Puro sugat ng mga paa ko. Hindi ko na malaya na nakayapak lang pala ako at walang sapin sa paa. Ako nga rin eh. Sige, magpahinga muna tayo ron. Pero baka mga aswang din ang may-ari ng kubo na yan. Malayo naman na tayo sa lugar ng mga aswang eh. Pakiramdaman na lang natin. Gusto ko na talaga magpahinga. Parang hihimatayin na ako sa pagod. Nakatulog ang dalawa sa kubo dahil sa labis na pagod. Pagkagising nila ay tumambad sa kanilang paningin ang matandang lalaki at isang binatilyo. Natakot sina Jake at Hana. Ngunit napag-alaman nilang mga magsasaka ang mga yun. Sinabi ni namang Cosmet Pido na takot ang mga aswang na lumabas sa lugar na yun pagsapit ng umaga. May mga pangontra din sila laban sa mga aswang, kaya hindi sila nilalapitan ng mga ito. Palipat-lipat ang tirahan ng mga aswang dahil tinutugis din ng mga tao. At ang iba sa kanila ay nakikipaghalubilo sa mga tao. Nanatili ang dalawa kasama ng mag-ama. Nang manumbalik ang kanilang lakas, ay umuwi sila sa kanilang bahay. Bit-bit ang masalimuot na karanasan mula sa lahi ng mga aswang. Wakas.